Ito guys share ko lang sa inyo yung nakakabwisit na experience ko ngayong araw na to. So meron tayong client from General Trias, Cavite. Okay, actually hindi ko napapangalanan yung client natin dahil hindi rin naman niya kasalanan. Okay, ito para sa mga ahente o nagbebenta ng sasakyan. Alam namin na hindi nyo pwedeng padirektahin dun yung buyer. Naiintindihan namin yun. Pero sana man lang kung saan yung location ng sasakyan, medyo malapit naman doon yung ituro ninyong location. Kasi yung client ko galing ng General Trias, Cavite. Ako Tandang Sora, Quezon City lang. Ang problema kasi kanina nandun ako sa Malabon. Nasa Malabon ako kasi meron akong pinuntahan doon. Okay? Tapos yung client ko, sabi niya sa akin, sir, baka pwede magpa-check. Ang tinuro niya sa akin location dahil sabi daw nung seller, Olympus, Caloocan, Olympus Subdivision sa Caloocan. Sa mga nakapunta na rito sa Caloocan, malapit sa Camarin, malapit sa Sabarte Road or kung saan man yun, basta North Caloocan, Olympus Subdivision. Okay, so sabi sa akin ni client, sir, baka alas 3 na ako, alas 4 makarating. Kasi galing pa nga ng Cavite. Sige sir, naiintindihan ko. Nakarating ako rito sa location 3:30 pa lang yata. So maaga akong dumating sa location. Pero okay lang, naghihintay ako sa client guys. Ako yung mag-a-adjust para sa inyo. Ngayon, ano yung nakakainis na bagay? Okay, so si client syempre nag-commute. Kasi nga siguro plano niyang iuwi na yung sasakyan. Na traffic. So nakarating si client ng 5:40, 5:30 siguro, mga 5:30 ganon. Okay. Tapos sabi ni seller, tara pupuntahan na natin yung unit dun sa kabila. Yun lang ang sabi niya, dun sa kabila. Okay. So hindi ko alam kung saan yung kabila na tinutukoy ni seller. Hindi ko alam yung kabila na yon. So nag-convoy kami. Ngayon itong si seller tsaka yung buyer, syempre nakasakay sa kanya yung buyer, ako naka-convoy ako, kasama ko si Mrs. Ayan si Mrs. nagka-camera. Tapos may kasama pa kaming anak, ha? Gabi na, kaya nga ako nag-ilaw na kasi madilim na, oh. Kahit buksan ko yung bintana ko, medyo madilim na. 5:30 na ng hapon. 5:30 na ng hapon. Ang usapan namin ng client, alas 4 lang. Pero hindi si client ang sinisisi ko rito, yung seller. Okay? Ano nangyari? Bakit ako naiinis? Bakit gigil na gigil ako? Imagine guys, ang meet up point Olympus Subdivision, Caloocan. Asa ng unit? Nasa Valenzuela. 'Di ba? Ang layo, Caloocan, Valenzuela. Wag naman ganoon yung mga ahente diyan o kaya yung mga nagbebenta. 'Di ba? Naiintindihan namin yung point nyo na syempre para hindi makarekta yung buyer, kailangan i-meet up nyo sa isang lugar yung buyer. 'Di ba? Kasi para sa komisyon ninyo, para sa kita ninyo, naiintindihan namin 'yun. Wala kaming planong rumekta. Pero sana man lang, yung meet up place man lang, 1 kilometro man lang yung layo dun sa lugar. Kasi hindi naman namin mahanap yun eh. Diba? Ang problema, imagine niyo mula rito, tapos rush hour. Tingnan nyo, ayan o, makikita nyo rush hour. Traffic. Traffic, diba? Nag-waste ako papunta ron, 1.5 hour ang biyahe. Mula pa lang dun sa drop point, sa sa meeting place pa lang sa Olympus, Caloocan. Tapos pupunta pa kami doon sa Valenzuela. Tapos pagdating doon, i-check pa lang. Magte-test drive pa, rush hour pa. 'Di ba? So yun yung nakakainis na bagay. Hindi ko kinokondena yung mga ahente. Nagtatrabaho kayo ng maayos. Kumikita kayo, 'di ba? Malinis naman, marangal naman yung paraan niyo ng pagkita. Pero wag naman ganoon, guys. 'Di ba? Sabi nung owner, ay sabi nung buyer, sabi daw ni seller, sa kanya raw yung unit. Ayun naman pala eh. Kanya pala yung unit eh. Ano yung problema? Bakit hindi mo kami pinadirekta doon? Di sana doon tayo nagkita-kita. Doon tayo nagkita-kita. Si buyer din galing ng Gentry. Kung dumiretso siya na ng Valenzuela, mas maaga siya nakarating. Bakit? Hindi traffic yung papunta eh. Skyway lang siya eh. Magi-skyway siya, tapos diretso na siya ng Valenzuela. Ang naging problema, kaya siya nagkanda late kasi nga from Skyway, nag-Quirino Highway pa siya na traffic na lugar, tapos Novaliches na traffic na lugar, Sabarte na traffic na lugar. 'Di ba? Eh kung dumiretso na ng Valenzuela, EDSA na lang 'yun eh. Tapos na sana, 'di ba? 'Yun yung nakakainis na bagay. Eh ako, kanina nasa Malabon na ako eh. Malabon. Okay? So kahit na sabihin kong ang tagal pa ng oras, pagpunta ko ng Valenzuela, 30 minutes na biyahe lang. Darating ako doon alas 2. Eh di pwede pa akong mag-ikot-ikot doon o kumain man lang muna. 'Di ba? Mamasyal muna kami ng asawa at anak ko bago kami dumiretso doon sa meeting place. Total maaga akong nakarating. Akaso hindi eh. Ang aga akong dumating dito sa meet up place, Olympus, Caloocan na yan.
Tapos 5:30 na dumating si client, tapos pupunta pa lang pala kami ng Valenzuela. Ang galing din ng seller, nakakainis. So syempre nakakaawa si seller pero ay si buyer, pero wala eh. Umuwi na lang ako guys, pasensya na. Sabi ko kay buyer, sir, iwan ka na lang ng bad review sa akin. Ang hirap eh, ang hirap nung ganun. Pumunta ako sa lugar, nakasasakyan ako, may naggasolina ako, yung oras ko nauubos. 'Di ba? Tapos gabi na. Guys, ito yung kinainisan ko. Pag may nagpapa-check sa akin, lagi ko sinasabi, sir, huwag kayong magpapa-check ng gabi. Bakit? Hindi nyo na makikita lahat ng issues. Hindi nyo na makikita lahat ng issues kapag gabi madilim. Ano pa makikita nyo kapag may leak? Paano pag may mga repaint na pala, may mga gas-gas? Yung bangga, halos hindi mo masilip kung bangga ba yung unit, kung nabaha. 'Di ba? Ang hirap ko check pag madilim na. Tingnan nyo nga dito, ilang minuto na ako nagdadaldal, halos hindi pa ako nakakausad. 3 sasakyan pa lang yung nausad ko. Tapos pupunta pa lang kami ng Valenzuela. Anong oras na kami makakarating doon? Alas 7. Anong oras pa kami makakapagtapos ng checking? Alas 8. Alas 8:30, makakauwi ako ng bahay alas 10. 'Di ba? Hindi, tsaka yung point na hindi mo na ma-check ng maayos yung unit. Yun pa yung isa. Yung pinakamabigat doon, yung hindi mo na ma-check ng maayos yung sasakyan. So ang mangyayari, syempre, tas bibili ni client, ano sasabihin ni client sa akin, sir, hindi mo na check tong ganito, sir, hindi mo na check ng ganyan. Ngayon magdadahilan ako, sir, gabi na eh, ang dilim na eh, hindi ko na ma-check yan. 'Di ba? So syempre kasalanan ko 'yun kasi hindi ko na check. Pero kung tutuusin, maaga akong dumating sa meet up location. Meet up location na peke. Hindi yun yung tatagang meet up location kung nasan yung sasakyan. Tsaka magkausap kami ni client maaga pa. Maaga pa kami magkausap ni client. Marami pang oras si seller para sabihin, sir, wala rito yung unit ha. Pupuntahan pa natin sa Valenzuela. Hindi niya sinabi. Wala siyang sinabi na kahit na ano. Hindi niya sinabihan yung buyer. Ngayon si buyer din, ang all expected na nandito sa Olympus subdivision yung sasakyan. Tapos pagdating namin, pupunta pala kami ng Valenzuela. Buti nga naisipan ko alam nyo kung bakit din ako, paano ko nalaman na sa Valenzuela po pupunta. Nagkahiwalay kami. Kasi yung seller, siya yung nagdadrive ng kotse niya papunta dun nga sa location. So yung seller pa, kung makapag-drive, kala mo walang ka-convoy. Dire-diretso lang siya. Dire-diretso lang siya. Siyempre ako hindi ko alam kung saan kami pupunta eh. Diba? So sinusundan ko siya. Sa ganitong traffic, imagine nyo guys, sa ganyang ka-traffic, may isang sumingit na sasakyan sa'yo dyan, may gumit-git sa'yo na motor, malalayo ka na sa ka-convoy mo. Diba? So kapag ka medyo lumuwag ka at nakita mong wala na yung ka-convoy mo, tumigil ka naman, hindi yung dire-diretso ka ng andar na parang wala kang ka-convoy. O di tumigil na ako kasi nawala na sila. Di tinanong ko na yung buyer, sir, saan ba tayo pupunta? Ang layo na po ng tinatakbo natin. Ngayon may binigay siya sa aking location. Diba? Nung sinearch ko sa location, Valenzuela, Galas Valenzuela ata. Napakalayo. 'Di ba? Imagine mo yung ganong kalayong tatakbuhin mo. Tapos ang layo sa North Olympus, Caloocan. Galas Valenzuela. Kung pupunta tayo ngayon doon, ilang oras ang biyahe? Rush hour pa. Rush hour. 'Di ba? Kaya doon sa mga nagbebenta ng sasakyan o kasi mga ahente, maging honest naman kayo kung saan yung location. Sabihin nyo ng totoo kung saan ang location, hindi yung may pa-meet up place kayo tapos pagkalayo-layo ng location na pupuntahan. Pwede naman siguro yung ang lapit ng 1 kilometro lang, merong Jollibee or kung ano mang establishment na malapit doon, tas doon mag-meet up, tas tsaka nyo dalhin doon sa lugar nung kung nasaan yung unit. Hindi yung syudad ang diferensya. Caloocan to Valenzuela ang yung meet up yan. Minit tuloy ulo ko eh. Pasensya na guys ha. Nainis kasi ko doon sa seller eh. Sabi ng buyer, sabi daw ng seller, kanya daw yung unit, siya daw may-ari. Pero kung kahit ako may-ari ng sasakyan, halimbawa nandito ako sa isang lugar, tapos yung unit nandun, sir, punta ka na lang doon na tayo magkita, ako naman may-ari nun. Kaya hindi ako naniniwala kung siya may-ari nun, feeling ko ahente lang din yan eh, na ayaw ikaparektahin. O kaya kung dito niya pinapunta yung buyer, dapat pinadala niya yung unit. Kaya nga, kung nasan yung unit, wala kami pake kung nasan yung ahente or nasan yung seller. Kung nasan yung unit, dapat doon pinapapunta ang buyer.
Kasi may mga katulad kahapon, di ba? Saan tayo pumunta? Pumunta kami ng Shangri-La. Nandun yung sasakyan, pero wala doon yung seller. Bakit? Kasi yung seller piloto, may flight. Oh, kung nasa yung seller, pupunta kami ng eroplano. Kung nasa China siya, kung nasa US siya, pupunta kami ron kasi nandun yung seller. Hindi. Yung unit yung mahalaga sa amin. Yung seller, after na lang niya kapag magbabayaran na. Pero yung checking, sabihin nyo kung nasaan ang unit. Sos, minute ulo ko eh. Ngayon lang ako magrarant, naiinis ka sa ko. Iniwan ko na nga yung client to, bahala na sila dun. Naiinis ako eh. Nakakaawa din yung buyer sana kasi nga lagi pang pinanggalingan Kaso nakaawa rin naman ako sa anak ko. Tingnan mo nga anak ko. Kasi Tapos gabi na. Yung seller kasi. Dapat nga umatras na siya dyan eh. Umatras na lang siya dyan. Kasi pagka ganyan ang kausap na seller, wala, pangit kausap. Hindi ko kasi magets eh. Yun yung hindi ko magets. Anong reason ba't hindi mo pinadiretso sa unit? Di sabay-sabay magpunta ron, magkita doon sa lugar. Di ba? Sabay-sabay na doon mag-meet up. Feeling ko, ako, wag naman sana. Wag naman sanang scam yung nagbebenta na yan, kawawa yung buyer. Kaso wala na, pauwi na ako. Tingnan mo, pauwi na ako, gabi na oh. Kung dumiretso pa ako doon, di lalong ginabi. Kung mag-iiwan ng bad review sa akin yung buyer, wala na ako magagawa ron, karapatan niya yon. Pero kaya ako gumawa ng video ngayon para maipaliwanag ko yung side ko. Mali yung seller dito sa part na to. Kung nasa ng unit, doon mo papuntahin ang buyer, hindi ko saan mo pinapapunta. Kaya siya na guys ha, naglabas ako ng sama ng loob ko, naiinis kasi ako eh.